Hi, this is Ronald Corpus Official from YouTube and welcome to my vlog. And for this content, for this video is magluluto lang po ako ng beef steak in garlic. Pero ang main ingredients meron ako is, alam mo yung karne yung dito sa panga ng baboy. Ang tawag dun is kimchi. So, kimchi siya yung laman na nandito sa panga ng baboy. Yung pag bumili ka dun sa palengke na oversized na baboy, yung hahanapin niyo po sasabihin niyo lang po sa kabila na kimchi. Yung dito sa may panga ng baboy, yun yung tinatawag na kimchi. So, bakit kimchi? Kasi kimchi is mas mura siya, and then para siyang baka, it's because malipig. So, pag niluto mo siya, after nyan, so may mga paraan na pag niluto mo siya, mukha na siyang baka. So, tara! So, the main ingredients ng ating lulutuin ngayon is, of course, kimchi. So, kimchi na nandito sa panga ng baboy. So, para hindi kayo malito, so, magtanong kayo sa palengke, yung laman lang po na nandito po sa panga ng baboy, ang tawag doon is kimchi. Yun ang naririnig ko sa kanila is kimchi. So, yun. And then, second one is, kailangan meron kayong i-provide na taba ng baka. And then, isusunod yung ipoprovide is dapat meron kayong buto-buto ng baka. And then, meron kayong dapat na calamansi juice. Then, after calamansi juice, meron kayong sibuyas, dalawang klaseng sibuyas. Sibuyas na pula and then sibuyas na puti. So, ang puti, so hiwain nyo lang po siya ng pang-rub kasi yun yung pang-toppings nyo. So, sibuyas na pula, wala namang problema doon kung anong klaseng hiwa meron kayo doon as long as slice niyo po ang sibuyas na pula. And then, of course, the garlic. So, kailangan merong maraming garlic. So, sa garlic po is, ang pag-prepare po ng garlic nito is kailangan pinong-pinong nyo po o mano-mano nyo gagawin. O kung meron kayong slicer ng tawag ng garlic is mas maganda para mas matuling po. So, kailangan po siyang pino po gagawin. So, garlic, and then after that is kailangan meron kang black pepper, yung brown, and then cornstarch. And then sa cornstarch, kailangan mo siyang tunawin muna, yun po yung pampalapot natin. And then, of course, meron ka dapat cubes. So, of course, the flavor niyan is beef, kasi beef nga po natin papalabasin ang mino na to. And then, kailangan mo rin siya ng food seasoning, kagaya ng Ajinomoto, so bitchin. And then, after that is kailangan mo rin ng cooking oil, of course, and soy sauce. So, any brand, Dato Puti, Silver Swan. So, Silver Swan, Dato Puti, baka naman. So, any brand as long meron ka soy sauce. And meron ka dapat condensed milk. So, itong condensed milk po, ito po yung nagpapalasa ng ating menu of the day. So, beef steak in a garlic, and the main ingredients is kimchi o pork na nandito sa panga ng isang oversized na baboy. So, tara, umpisahan na natin sa pagluto.
Yan, napakasarap. So, pag natikman ng mga kaibigan mo, naku, napakasarap. $2,000 years later. So, ito na yung finished product namin. And then, lagyan mo na toppings. Ayan na siya. So, meron ka ng beef steak in a creamy garlic. So, yun lang. So, sana meron kayong natutunan about kung paano magluto ng beef steak in a creamy garlic na ang main ingredients natin is kimchi ng baboy. Pero pag niluto mo siya, pag pinatikim mo sa mga kaibigan mo, ay akala mo pinaghanda mo sila ng baka. So, yun. So, once again, this is Ronald Corpus Official. Kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. Maingay yung asa ko. And kung ito po ay nagustuhan niyo yung content na to, so paki-like, and kung ito po ay karapat-dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman po natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog, or additional information about this content, kung paano magluto ng beef steak in a creamy garlic, and main ingredients natin is kimchi ng baboy o pork ng baboy. So, don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante sa lahat guys, huwag niyong kalimutan, i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So, hindi po ako magsasawang magpapasalamat sa inyo ng buong buo o taos-salamat po sa inyo dahil sa walang sawa niyong suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.